Lumakas pa at isa ng severe tropical storm ang Bagyong Tino habang papalapit sa kanlurang bahagi ng Philippine Sea. Nakataas naman ang signal numbers 1 and 2 sa maraming lugar sa Visayas. Ang update sa lagay ng panahon, alamin natin kay Pag-asa Weather Specialist Chris Castañeda. Magandang umaga po. Yes po, magandang umaga Miss Ice at sa ating po mga taga-subaybay. Tama po kayo, patuloy na nag-i-intensify pa rin si Bagyong Tino habang binabaybay pa rin yung karagatan patungo po dito sa may silangan ng Eastern Visayas, Caraga area. Huli pong namataan yung sentro nito sa layong 430 kilometers east of Giwan, Eastern Samar. Taglay nito ay lakas ng hangin ng 110 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 135 kilometers per hour. Kumikilos po ito po southwestward sa bilis na 30 kilometers per hour, and ngayong umaga po unti-unti na nga mas nararamdaman pa yung bugso ng mga malalakas na hangin and also yung mga pag-ulan po na dala nito, lalong-lalo na sa may Eastern Visayas at sa may eastern section din po ng Mindanao. And expect po natin throughout this day, mas dun po natin mararamdaman pa yung pinaka-peak ng mga malalakas na hangin and also yung mga malalakas po na pag-ulan na dala nito, and expect po natin hanggang bukas or by Wednesday early morning patuloy po natin itong mararanasan sa malaking bahagi ng Visayas, maging sa southern Luzon at malaking areas din po ng Mindanao. Kaya naman po sana nakapaghanda po yung ating mga kababayan para nga po dito sa epekto ni Bagyong Tino. And ngayon nga po meron tayong nakataas na wind signal number 2 sa central and southern portions ng Eastern Samar, central and southern portions ng Samar, Leyte, Biliran, Southern Leyte, Camotes Island sa eastern portion ng Bohol, maging sa Dinagat Island, Surigao del Norte, kasama na yung Siargao and Bukas Grande Islands, northeastern portion ng Agusan del Norte at northern portion ng Surigao del Sur. Samantala, wind signal number 1 naman sa Sorsogon, Masbate including Ticao and Burias Islands, sa southern portion ng Albay, Romblon, southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion ng Occidental Mindoro, Cuyo Island, northern Samar, rest of eastern Samar, rest of Samar, rest of Bohol, rest of Cebu, kasama ng Bantayan Island, sa Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, including Kaluya Island, sa central portion ng Surigao del Sur, northern portion ng Agusan del Sur, sa rest of Agusan del Norte, eastern portion ng Misamis Oriental, maging sa bahagi din po ng Camiguin, kung saan dito sa mga areas na nabanggit po natin, sila yung unang makakaranas ng mga malalakas po na hangin na dala ni Bagyong Tino. And sa mga susunod po na issuance natin, yung mga signals po natin ay madadagdagan pa yung mga areas natin under wind signals, and itataas din po natin yung mga wind signals po natin habang papalapit nga itong si Bagyong Tino dito sa ating kalupaan. And ang highest possible po natin ay wind signal number 4. Kapag wind signal number 4 po, yung ganitong kalakas ng hangin ay mapaminsala. Posible po ito magdulot ng mga damages sa mga pananim, sa mga structures, lalong-lalo na yung gawa sa light materials. Posible po ito makapagpatumba ng poste, ng puno, makasira ng kable ng kuryente. So during the passage ni Bagyong Tino, expect po natin na posible po tayong mawalan po ng power supply dun sa mga areas po natin na affected. So expect nga po natin, sana po nakapaghanda po mostly yung ating mga kababayan dahil nga po muli mapaminsalang hangin po yung dala ni Bagyong Tino. And sa kasalukuyan naman po yung mga pag-ulan din natin, meron din tayong mga mararanasan na ngayong araw na mga malalakas po na pag-ulan. Expect po natin na malawakan po yung pagbaha na maaari pong idulot ng mga pag-ulan na dala ni Bagyong Tino for most of Visayas, Southern Luzon, and Mindanao. More than 200 millimeters of rainfall po sa Eastern Samar at Dinagat Islands, and 100 to 200 naman sa Surigao del Norte, Southern Leyte, Northern Samar, Biliran at sa area din po ng Samar. Samantala 50 to 100 naman sa Sorsogon, Camiguin, Agusan del Norte, Bohol at sa bahagi din po ng Cebu. Samantala bukas naman po mas malaking area pa yung makakaranas po ng mga pag-ulan. Kaya naman muli expect po natin ngayong araw, bukas maging by Wednesday morning po, dun po natin pinakamararamdaman yung peak din po ng mga malalakas na pag-ulan na dala ni Bagyong
Bagyong Tino. So doble ingat po para sa ating mga kababayan and makapag-ugnayan din tayo sa ating mga LGU para dun sa mga aksyon na kailangan natin gawin para sa ating kaligtasan. And bukod dito, meron din po tayong high risk ng storm surge sa mga coastal localities ng Sorsogon, Masbate, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Palawan, sa buong bahagi po ng Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, maging sa bahagi din po ng Agusan del Norte, Misamis Oriental, and sa area din po ng Camiguin. Kapag meron po tayong risk ng storm surge, suspended po yung kahit anong marine activities gaya ng paglangoy, pangingisda, paglalakbay dagat, and ina-advise din po natin yung mga kababayan po natin, lalong-lalo na sa mga areas po, no, yung mga coastal localities natin na lumikas po tayo sa mas mataas or mas safe po na lugar. Kaya naman makapag-unayan din tayo sa ating mga LGU para po dito sa mga posibleng paglikas. And also, meron din po tayo nakataas na gale warning sa eastern seaboards ng Visayas at Mindanao, maging sa eastern and southern seaboards ng southern Luzon. And ayon po sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Tino, generally west-southwestward po yung pagkilos nito over the next 12 hours bago ito tuluyang kumilos pa kanluran patungo nga po dito sa silangan ng Visayas at Mindanao. Initial landfall po natin over the area of eastern Samar or sa Leyte or sa Dinagat Islands mamayang gabi or bukas po ng early morning. And then tatawirin po nito itong area ng Visayas patungo naman sa northern Palawan bago nito tuluyang baybayin yung West Philippine Sea by Wednesday morning or afternoon. So hindi lang po dapat yung landfall areas natin or yung area kung saan dadaan yung center track po na ang kailangan po nating bigyang pansin. Again, ito po ay bagyo, malaki po itong system, so kailangan po natin i-consider yung lahat po ng areas na maaapektuhan nito. So muli po, yung buong bahagi po ng Visayas, ng Southern Luzon, and also yung ilang portions po ng Mindanao, lalong-lalo na yung eastern at northern portions po nito, pinaghahanda po natin or sana mostly ngayon po nakapaghanda na yung ating mga kababayan para po dito sa epekto ni Bagyong Tino. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Yes, Ma'am Grace, naririnig niyo po ba ako? Yes, Isang tanong lang po, no, gaano po ba kalawak itong typhoon at damay din po ba ang outer rain bands nito sa Central Luzon or Southern Luzon sa mga susunod na araw? Nakita natin sa forecast kanina, tatawid niya ng Visayas. Maaari niyo rin po bang sabihin yung landfall points na dadaanan ng mata nito? Kasi bago mag-landfall ay magiging typhoon, so napakalakas yung mata nito at yung eye wall. So maaari po bang banggitin natin alin mga probinsya tatamaan itong mata ng sentro ng bagyo? Yes po, Miss Aizo. In terms of radius, 300 kilometers po yung lawak po nito ni Bagyong Tino. And nakikita nga po natin sa mga susunod na araw or tomorrow po and by Wednesday kapag ito na ay nandito banda sa may northern Palawan, hindi po natin niro-rule out yung possibility na yung trough or extension po nito ay posibleng magdulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan for the area of yung ilang areas po, for example, dito sa Metro Manila and yung mga nearby areas po. But for now, less likely pa po yung ganong scenario. And in terms naman po sa center track nito, nakita nga natin, yung initial landfall niya is either sa Eastern Samar, Leyte, or Dinagat Islands. And then tatahakin po nito yung area ng Visayas. Mostly po yung center track niya dadaan po dito sa may northern portion ng Cebu and then dito sa may Negros Occidental patungo po dito sa Panay Island. Then po yan sa Iloilo, Capiz, Antique, and Aklan, and then patungo po sa northern Palawan. So dito po natin nakikita yung dadaan yung center track nito. So mostly yung pinakamalalakas na hangin, dyan po mararanasan yon. But then gaya po na nabanggit din natin kanina, hindi lang po tayo dapat mag-concentrate dito sa center track niya, but yung whole po na area maaapektuhan nito ni Bagyong Tino. Alright, maraming salamat po sa ating Pag-asa Weather Specialist, Grace Castañeda.